Inaalog ko ang laman ng baso ko habang nakatanaw kay Charmel na sinasamyo ang hangin sa dagat. Sinasayaw ng hangin ang kanyang buhok habang nakahawak siya sa barandilya ng barko habang siya ay nakapikit. Napakagandang tanawin, hindi ko na naman tuloy mapigilang tumibok ang puso ko. Nang malakas, I'm so in love with her. Habang tumatagal, mas lalo ko siyang minamahal. Sumimsim ako sa aking baso at ininda ang pait ng alak sa aking lalamunan. Nakaupo ako paharap sa kanya habang katabi ko naman si Divine na may tig-isa kaming hawak na baso sa kamay. Bumuntong hininga ako nang tumingin si Charmel sa akin. Mas trumiple ang tibok ng puso ko, lalo na nang ipit niya sa kanyang tainga ang tumakas na buhok. I find that paglalaro ng apoy, pakiramdam ko inaakit niya ako nang di niya namamalayan. Ma! Naramdaman ko ang pag-igkas ng akin. Hindi ko napigilang mag-init lalo na at nakatambad sa aking mga mata ang kagandahan na taglay niya. Napahinga ako nang mabilis nang sumilay sa kanyang labi ang isang tipid ngunit matamis na ngiti. Mas lalong nawindang ang puso. Pakiramdam ko mas lalo akong binabaliw ni Charmel. Inalis ko ang tingin ko kay Charmel nang di ko na kayang tikisin pa ang aking nararamdaman. Tahimik akong sumimsim sa aking baso at muling tinutok ko ang tingin kay Charmel na nakatalikod na ngayon at nakatanaw na muli sa dagat. Baka naman mahubaran mo na niyan si Charmelin sa mga titig mo, Vincent. Wika ni Divine sabay halakhak ng mahina. Tinaasan ko lang siya ng middle finger ko habang nakatingin pa rin sa babaeng nagpapainit ng pakiramdam ko. Natawa lang ang gago habang ako naman ay muling sumimsim sa baso ko. Pagkatapos kong malagok ang laman ng baso ay hinarap ko si Divine na nakatingin na rin kay Charmel. Damn it! Marerape ko yata siya ngayong gabi. Lang araw na iyong huling paglalaro ng apoy namin. Muntik ko pa siyang galawin kanina sa kotse kung hindi lang niya ako inawat. Nakakabitin pero mas inuna ko ang nararamdaman niya. Mas importante sa akin. Ngayon ang suyuin siya. Dahan-dahanin siya at syempre ang alagaan siya. Ano ang plano mo para sa inyo ni Charmelaine? Biglang seryosong tanong sa akin ni Divine. Inalis niya ang atensyon kay Charmel at itinuon ito sa akin. Wala pa akong maisip. Alam kong hindi pa siya ready dahil ayaw niya akong tanggapin sa buhay niya. Gusto niya akong takasan at gusto niyang magpakalayo-layo sa akin. Napalatak si Divine sa sinabi. Yan ang mga sinasabi ko sa iyo noon pa. Hindi porke that gusto mo siya ay magkakagusto na rin siya sa iyo. Yes, you can fight for your love for her. Siya. Ikaw na rin ang nagsabi na hindi kanya tanggap sa buhay niya. Hindi kanya kayang ipaglalaban. Napatiimbagang ako sa sinabi ni Divine. Ang sakit ng sinabi niya. Sapul ang puso ko. Noong una naman ay nakikita ko na siyang nahuhulog sa akin, depensa ko sa aking sarili. But what did you do? Imbes na mahulog siya sa gihi, ikaw ang gumawa ng dahilan para lumayo ang loob niya sa iyo. Pabagsak kong ibinaba sa lamesa ang baso ko. Kumalansing ito ng malakas. Dahilan para mapatingin sa amin si Charmel. Saglit lang iyon dahil muli na naman siyang tumanaw sa dagat. I can't control myself being possessive of her. Gusto kong baguhin ang sarili ko pero di ko magawa lalo na kapag nakikita ko siyang may kausap na ibang lalaki. Hindi ko kayang makita siyang may kausap na lalaki. Hindi ko alam pero paranoid ako lalo na kapag naiisip ko na maaari siyang magkagusto at magmahal ng iba kaysa sa akin. Halos mabaliw nga ako noon sa mga balitang umabot sa akin na parang damit. Kung magpalit siya ng boyfriend. Nagpigil lang ako na puntahan siya dahil nag-iisip na ako ng paraan noon kung paano ko mapapaluhod si Gabriel. Gladly, ako pa rin ang first kiss niya. And of course, I am her de-virginizer. That's your big problem now, Vincent. Imbes na kasi paamuhin mo, sinaktan mo. Tapos ngayon, humihingi ka ng advice sa akin kung paano siya mapapaibig sa iyo. Wala akong maipapayo kung yan ang gusto mo marinig. Akala ko kasi matatakot siyang iwan ako kapag pinagbantaan ko siya.
Sinasaktan at kinukulong ko siya sa bahay ko. Pero pilit pa rin siyang nagpupumiglas na makawala sa akin dahil sinasabi niyang mali ang relasyon na mayroon kami. Exactly, Devin exclaimed. Buti pa yung bata mas may utak kaysa sa iyo. He chuckled after he said those words. You. Hindi ka nakakatulong sa sinasabi mo na iinis na bulyaw ko sa kanya. Ano bang gusto mo marinig sa akin? Ayunan ang relasyon yung dalawa kahit malito. Hindi ako makapagsalita sa sinabi ni Devin. Sinabi ko naman sa iyo, I am not against your relationship with her. But it doesn't mean that I am also agreeing. Alam nating pareho na mali ang ginagawa mo. Vincent. Maling-mali dahil parang pinilit mo lang si Charmel na makipagrelasyon sa iyo. You used your money to forcefully get her. Sa tingin mo mapapatawad ka niya if she finds out what you did? Napabuga ako ng hangin sa sinabi niya. Nasulyapan ko si Charmel na wala na sa kanyang kinatatayuan. Nagpanik ako. Bigla at kaagad na kumakalat ang aking paningin sa paligid. Nakita ko siyang nakahiga na sa sunlonger sa lilim ng malaking payong. I felt relieved. Akala ko pa naman ay tumalo na siya sa dagat upang makatakas sa akin. I can see that she is enjoying the view. Tama ang desisyon ko na ipasyal siya rito sa yate ng pinsan ko. Kami lang ang narito sa yate ni Devin at wala nang iba pa. Si Devin ay kasama niya ang kanyang asawa. Nasa kwarto pa sila ng anak niya dahil pinapatulog niya ito. Maya-maya lang ay lalabas na rin ito para makijoin sa amin. Hindi na mabuboard si Charmel dahil may makakausap na siya mamaya. I'm readying myself, Dev. Sagot ko sa tanong ni Devin nang ibaling ko muli ang atensyon ko sa kanya. Ready ka na masaktan? She will hate you forever if she finds out. Lino, she can hate me forever but will keep her forever sa ayaw man o sa gusto niya. Ewan ko sa iyo. Ano bang klaseng mindset mayroon ka? You use force to get her. Ito lang ang alam kong paraan para mapasa akin siya. You use the wrong methods, Vince. At kahit gawin mo ang tama mananatili pa ring mali ang pagmamahal mo sa kanya. Minulat ko ang isa kong mata nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. I saw Uncle Vince entering the room. He looked so drunk dahil muntik na siyang tumumba kung di lang siya nakahawak sa may pintuan. He walks near the bed where was lying. I saw him taking off his clothes. Napapikit ako nang wala sa oras dahil alam kong hubot-hubad itong papasok ng banyo. Narinig kong isa-isa niyang initsa ang damit niya sa may sofa na narito sa aming kwarto. Lang sandali pa ay narinig ko ang pagbubukas at pagsasara ng pintuan ng banyo. He'll take a shower. Sana magtagal siya roon. Nakahinga ako ng maluwag. Tutuloy ko na ang pagtutulog-tulugan ko para tuluyan na akong makatulog. Kanina ko pa kasi sinusubukan matulog subalit mailap sa akin ang antok. Magalaw kasi ang yate dahil sa mga hampas ng alon. Nahihilo na nga ako kanina pa. Dahil hindi ako sanay manatili sa mga ganitong sasakyan. Akala ko pa naman sa mall kami mamasyal o kaya naman ay pupunta ng ibang lugar. Ito ang sinabi niya ng nakaraan ngunit mukhang napalis sa kanyang isipan. At ang bagsak sa iyait lang pala ni Uncle Devin. Baby girl, Kelly, are you still awake? Napapitlag ako sa gulat nang marinig ko ang boses ni Uncle Vince. He is standing near the bathroom door. Mukhang kakalabas niya lang sa banyo at hindi ko man lang ito namalayan. Nahuli tuloy niya akong mulat habang nakatulala sa kisam. Inaalimpungatan lang po ako, Uncle, sagot ko. Hindi ko napigilang mapasinghap nang makita ang mabalahibo niyang dibdib. Ang ebis niyang tinutuluan ng tubig at ang Oh, I see. I thought you're waiting for me, he chuckled. Initsan niya sa sofa ang tuwalyang pinampunas niya sa kanyang buhok at sinuklay ito gamit ang kanyang mga daliri. His hair is so long. Bakit di kaya niya ipa-clean cut? Mas gwapo siya. Tingnan kapag malinis ang kanyang mukha.
lalo na kapag naahit ang kanyang bigote at balbas. Naputol tuloy ang pagmamasid ko sa kanyang katawan. Ipinagpasalamat ko naman iyon dahil hindi na bumaba ang aking tingin. Hindi naman hindi lang po kasi ako makatulog ng maayos dito. Ilis taas kilay na tanong niya. Aren't you used to riding a yacht? Tama po kayo. Nahihilo po kasi ako, naupo ako sa ibabaw ng kama at niyakap ang isang unan. Siya naman ay naglakad patungo sa gawi. He is wearing a towel at his waist. Yung umbok niya ay bakat at hindi ko maiwasang tuyuan ng laway. Sabi ko hindi ako tititig doon dahil baka mahuli niya ako. Pero kasi tempt tumingin lalo na kung ganito ka-Adonis ang lalaking nasa harapan. Sa dami naman kasi ang tatamaan ng mata ko ay doon pa talaga sa gitna niya na. Medyo alarming sa akin kapag naiisip ko na ilang beses niya iyong pinasok sa akin. Umakyat ang tingin ko sa mukha niya nang marinig ko siyang tumikim. I saw a mischievous smile on his lips. He caught me staring at his torso. Kung bakit naman kasi napatagal pa ang titig ko roon. Do you want to see it, Charmel? He is willing to show up, natatawang ani ni Uncle Vince. Nahuli niya talaga ako. Parang gusto ko na lang lumubog dito sa kama o kaya ay magtalukbong na lang ng kumot. What's happening to me? Nagiging pervert na ba ako after tastes paglalaro ng apoy? No. I'm not like him. Matino. Pa ang isip ko dahil nakakapag-isip pa ako ng tama. Hindi Uncle. I looked away. Oh, I thought you wanted to see it, he chuckled again. I felt him walking closer to me. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Sana talaga pinilit ko na lang matulog kaysa ganito na baka kung saan na naman umabot ang usapang ito. You uncle, wag po ngayon please. Inunahan ko na siya baka sakaling makuha ko siya sa pakiusap. But daobting, kung gusto niya talaga akong galawin ay gagawin niya. Katulad na lang kanina sa kotse. Kung hindi ako nakiusap, gagalawin niya. Talaga ako kanina roon. Paano kung gusto ko ngayong galawin ka, Charmel? What would you do? Naupo siya sa tabi ko at saka dumukwang sa akin. Uncle, please. Huwag po. Ngayon. Napayakap ako sa katawan ko at umurong sa headboard ng kama. Lesav, but I'm horny. See diba buddy, he is very active. Hindi ko tiningnan ang tinuturo niya. Ngunit sa sulok ng aking mga mata ay nakita ko ang puting tuwalya niya na tila may nagtayo ng tent mula roon. Tirik na. Tirik ang kung ano man ang nasa loob nito. You uncle, no, please, spare me tonight, said stammering. What did tell you, baby girl? Pinagapang ni Uncle Vince ang kamay niya papunta sa balikat kong nakahantad. Patudyo niya akong hinahaplos doon habang hindi niya hinihiwalayan ng kanyang titig. Ang aking mukha. Bawal kang magreklamo, di ba? Susunod ka sa lahat ng gusto ko upang hindi ka masaktan. Zero opo, Yun naman pala, baby girl. So, ano ang ginagawa mo ngayon, di? Pero, mangangatwiran ka pa? You uncle. Undress yourself, baby girl. Let's make love. Tonight. Wala akong nagawa kundi ang tumayo at hubarin ang saplot ko sa aking katawan. Habang ginagawa ko yon ay titig na titig sa akin Uncle Vince. Kitang-kita ko ang pananabik sa kanyang mukha. Wala talagang kasawaan ang lalaking to sa katawan ko. Ang ganda mo talaga, Charmel, anas ni Uncle Vince habang titig na titig sa hubad kong katawan. Hinalikan niya ang balikat ko at masuyo ng sumapo ang dalawa. Niyang palad sa dibdib ko. Kinagat ko naman ang labi ko upang hindi mapaiyak. Kailan ba niya pakikinggan ang mga pakiusap ko? Mukhang magdamag na naman niya akong gagalawin. Kiss me, baby girl, he commanded as he turned me to him. Wala akong nagawa kundi ang sundin ang gusto niya. Titiisin ko munang sumunod sa mga gusto niya. Pasasaan ba't makakatakas din ako sa kanya. Pero sana bago ko iyon maisagawa ay huwag lang sana akong mabuntis ng wala sa oras.
He is not using any protection. Simula ng gabi-gabi niya akong ginagalaw ay. Hindi man lang niya naalala na gumamit ng kondom. Lahat pa naman ng putok niya ay sa loob ng kasalanan ko. I kissed him as he commanded me. Ginaya ko ang mga halik na pinalalasap niya. Sa akin. Bahala na kung manakit na naman kinabukasan ang katawan ko. Nagsasawa na ako. Makiusap, hindi rin naman niya ako pakikinggan. You Uncle Vince, oh. Hindi ko mapigilang mapaungol ng bumilis ang paglabas-pasok ni Uncle Vince sa akin. Malaya niya iyong nagagawa dahil nakabuka ng maluwag ang mga hita ko. Hawak niya ang mga ito sa magkabilang kamay kaya sagad na sagad siyang bumabayo. Muli ko pang hiyaw nang bumilis pa ang kanyang pagbayo. Ang sarap mo, Charmel, paos na sambit niya. Binitiwan niya ang mga hita ko. At padapang pumatong sa akin. My breast touched his chest. Mukhang nagustuhan niya iyon dahil mas lalo niyang idiniin ang kanyang katawan sa akin. Nakakagigil ka, alam mo ba, Gentity? Hinalikan niya ako ng mariin sa aking labi habang mabilis na naman siyang umiindayog sa ibabaw. Hinayaan ko lang siya sa kanyang ginagawa dahil wala rin naman akong magagawa. Kung pipigilan ko siya, nagugustuhan ko na rin naman ang ginagawa niya sa akin. Mahusay si Uncle Vince sa kama at kahit ayaw ko man sanang magpahinuhod sa gusto niya. Traidor naman ang aking katawan dahil ito ay mabilis na nadarang. You Uncle. Halos paimpit na tawag ko sa kanyang pangalan dahil sa sobrang sarap na aking nadarama. Halos sabunutan ko siya nang didihin niya ang isa kong teeth. Natigas na tigas na. Charmel, ang sarap mo. Akin ka lang. Akin ka. Ani Uncle Vince habang walang sawa siyang bumabayo sa aking kasalanan. You are mine. Oh. Madalas ko itong marinig sa kanya kapag inaangkin niya ako. Dati takot ang nadarama ko at pagkamuhi kapag sinasambit niya ito sa akin. Pero bakit kaya ngayon? Iba ang nadarama ko? Kinikilabutan ako na ewan ko ba kung bakit. Charmel. Binilisan pa ni Uncle Vince ang kanyang galaw hanggang sa kapwa kami mapasigaw ng sabay. Pawis na nangisay siya sa aking ibabaw habang mabilis na rumaragasa. Papasok sa isiw. Sko ang katas niyang inilabas. That's so great, baby girl. Ang sarap mo lang. Talaga laruin kapag ganitong hindi mo ako sinusuway sa gusto ko. Dapat. Ganito ka palagi para palagi tayong magkasundo, hinihingal na ani niya habang nakasandig ang mukha niya sa aking dibdib. Ako naman ay nakapikit habang habol din ang aking paghinga. Pawis na pawis. Ako kahit naka-on naman ang aircon. Saan mo gustong pumunta bukas? Pasyal tayo sa isla ni na Divine o sa farm kaya? Nila. Ikaw ang bahala, Uncle. Sabi ko habang habol pa rin ang aking paghinga. Alright, baby girl. Come, we'll take a shower. Inangat ni Uncle Vince ang kanyang katawan palayo sa katawan ko. Kaagad na. Tumulo palabas ang katas niyang ipinasok niya sa akin nang nahugot ang matigas pa rin niyang ari. He is still standing after the 2 hours paglalaro ng apoy we had shared. He smiled while looking at the pail which was filled with semen. Nakabuka ka. Pa kasi ako kaya kitang-kita niya ang paglabas ng maraming katas ng tagumpay sa aking sawa. Nice perlas ng silangan, baby girl, he said chuckling. Dinilaan pa niya ang kanyang labi na tila takam. Natakam sa putahing nakahain sa kanyang harapan. Umirap naman ako sa kanya saka mabilis na isinara ang nakabukakang mga hita. Napakamanyak talaga ng lalaking to. Bunga niya hindi niya magawang kontrolin. Come on, maligo na tayo para malinisan na yung perlas ng silangan mo. Ako ang magsasabon. Para naman mabango ito mamaya kapag kinain ko ulit. Umalis na siya sa ibabaw ng kama at walang pakialam na tumayo kahit hubot-hubad siya. Tumutulo pa sa ari niya. Ang pinagsamang katas naming dalawa. Uncle naman, angal ko kaagad. Bumangon ako sa kama at hinila ang kumot upang ipantakip sa katawan ko. Really? What are you saying? Umaangal ka na naman, Charmel.
Na may wangis. Uncle Vince sa harapan ko habang nakaturo sa akin ang mahaba at matigas pa niyang ari. Napaiwas tuloy ako ng tingin lalo na at sobrang namumula ang ulo ng kanyang Ay, his member is well shaved. Wala akong makita ni isang buhok sa kanyang sandata. Sobrang linis nito at puti kumpara sa mga nakikita ko sa internet na napadaan. Sa news feed ng social media account. Hindi naman ako nanonood ng porn. Pero kasi minsan na-curious ako manood para naman may knowledge ako about lovemaking. Na-shock na lang ako nang makakita ng ari ng lalaki na kasing haba at kasing tabang talong. Hinay-hinay naman po sa paggamit sa katawan ko. Baka po mabuntis niyo ako. Uncle, hindi ba niya naisip na posible yon? Paano kami kapag nagkataon na nabuntis? Niya ako. So what? Mas mabuti nga yon para hindi mo na ako magawang takasan. Baliwala niyang sabi. Maang na napatingin tuloy ako sa kanya habang nagtatanong ang aking mga mata. Akala mo ba nakakalimutan ko na gusto mo nang makawala sa buhay ko? Pues, hindi ka makakaalis dahil sisiguruhin kong mabubuntis kita. Mas lalo akong napamaang sa kanyang sinasabi. Is he out of his mind? Kasalanan na nga sa Diyos itong ginagawa niya sa akin. Tapos dadagdagan pa niya ang kasalanan namin. Ayokong sa magiging anak namin mapupunta ang karma na gawa namin. Kawawa naman siya lalo na kapag lumabas siyang abnormal which is hindi malabong mangyari. Uncle naman, isipin niyo naman po ang sasabihin ng mga tao sa atin kapag nabuntis mo ako. Sa tingin mo mahalaga sa akin yon, Charmel? Handa na ako noon pa man bago ka pa mapunta sa poder. Pero, Uncle Vince, sa iyo di mahalaga, paano naman ako? Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak namin sa amin kapag nalaman nila ang pinaggagawa ni Uncle Vince sa akin? Alam kong pati ako ay masisi dahil bakit? Ako pumayag kung sa simula pa lang ay ganito na ang gustong mangyari ni Uncle Vince. Wala pang nakakaalam sa ngayon. Si Uncle Devin lang at ang asawa niya ang nakakaalam. Paano kung may di sinasadyang nakatuklas sa ginagawa namin? Anong mangyayari sa aming dalawa? Akala ko paglalaro ng apoy lang ang habol niya sa akin. Forbidden relationship dahil gusto niya ng excitement at thrill sa buhay. Bakit ngayon gusto na niya akong anakan? Napakababaw naman na rason iyon kung tutuusin. Bakit sa akin? Bakit ako? Ang daming babae riyan na papayag sa gusto niya. Bakit ako pa ang aanakan niya? Para hindi makatakas? Hindi nga ako makatakas kaya bakit siya nag-aalala na makawala ako sa kanya? Subukan mo akong mahalin, Charmel. Kalimutan natin pareho ang estado natin sa buhay. Umalis tayo rito at magpakalayo-layo sa mga taong nakakakilala sa atin. Walang gatol na sable ni Uncle Vince. Subukan ko siyang mahalin? Bakit? Ako ba mahal niya? Is this the reason why he can't let me go? Imahalin kita. Mali ang sinasabi mo, Uncle. Magkadugo tayo, magkamag-anak. Paano kita mamahalin kung alam kong mali yun? Dahil mahal kita, Charmel. Halos mahulog ako sa kinaupuan ko nang mismong sa bibig niya ito aking narinig. Totoo ba? Mahal na kita noon pa. Ginawa ko lahat ng ito para makuha ka, para mahalin mo rin ako. Alam kong bawal pero ano nang magagawa ko kung ikaw ang tinitibok ng puso? May mahal bang sinasaktan? Naisip kong itanong. Baka nalilito lang siya sa kanyang nararamdaman. Hindi talaga ako makapaniwala na magko-confess siya ng ganito sa harapan ko. Nagawa ko lang naman yun sa iyo dahil gusto kong huwag mo akong iwan. Gusto ko sa akin lang ang atensyon mo dahil ayokong may ibang lalaking lumalapit sa iyo. Lumapit si Uncle Vince sa akin at niyakap niya ako ng mahigpit. I'm possessive with Eve property, baby girl. I'm sorry if I hurt you. Promise, hindi ko na ulitin. Just love me please. Readers also enjoyed One Night Stand with M. 0150.4 read.
Tags billionaire one-night stand pregnant. Mababaliw. Nag-island hopping kami ni Charmel sa pag-aaring isla ng pinsan kong si Devin. Sinasama namin si Devin at ang asawa niya na si Farah, ngunit tumanggi sila. Lang buwan pa lang kasi ang anak nila at ayaw pa nila itong iwan sa pangangalaga. Nangyaya nito. Kibundili ako ni Charmel ngayon pagkatapos kong mag-confess sa kanya. Kagabi. Hinahayaan ko lang siya dahil hindi nga madali ang hinihiling ko sa kanya. Tanging kami lang ang magkasama rito sa rest house ni na Devin. Sina Devin at Farah ay naiwan sa yete at susunduin na lang kami mamayang hapon. Uwi rin kasi. Kami ng mansyon mamaya dahil may trabaho pa ako bukas. Gusto mo? I asked Charmel while I was holding 4 pieces of pork barbecue. Narito na kami sa rest house at nagpapahinga na pagkatapos naming ibutin ang buong isla. Kanina ko pa siya gustong lapitan at kausapin but choose to distant myself. Nakaupo siya rito sa buhanginan at may hawak na buko juice. Thank you, uncle. She said without looking at me. I handed her 2 pieces and decided to sit beside her. Kumagat ako sa hawak kong barbeke at pinanood ang paghampas ng mga alon sa dagat. Tahimik lang siya sa tabi ko habang kinakain ang barbeke. We're here under the umbrella tree na sobrang yabong ng mga dahon kaya naman. Ang presko lang manatili rito sa lilim niya. Plus ang buhanginan na inuupuan namin ay puting-puti at malinis. Parang kung susumahin ay para ka na ring pumunta ng Boracay dahil sa ganda ng paligid. Luntian ang bundok na nakikita kong nasa malayo. Ang islang pag-aari ni Devin ay parang isang paraiso kung ihahalin tulad ito. Payapa ang paligid at wala kang maririnig kundi tanging huni ng mga ibon, mga kulisap, malamig na simoy ng hangin at ang paghampas ng alon sa dalampasigan. This is truly a paradise. I wanted a place like this. Gusto ko sa ganitong lugar manirahan para hindi ko na ilayo si Charmel sa panghusga ng mga kamag-anak namin kapag natuklasan nila ang aming relasyon. Ang sarap tumira rito lalo na at kasama ko ang taong mahalaga at mahal ko. You want more? I asked her when I saw her done eating. Meron pa ba? Tanong niya at bahagyang nilingon ako. Of course, baby girl. Kuhanan lang kita saglit doon sa iniihaw nila. Tinuro ko ang dalawang matanda na nag-iihaw ng barbeke. Ang caretaker ng mansyon ang nag-ihaw. Sila ang kasama namin dito sa isla at nakatalaga na mag-asikaso sa aming kakainin. Mag-asawa ang tagapangalaga ni Devin dito at mukhang di pa sila ganoon katanda. Dinamihan ko ang dala kong barbeke. Nilagay ko na ito sa platter kasama ng sausawan. Pagbalik ko nakita ko si Charmel na nakahiga na sa sunlounger at mukhang ini-enjoy ang hangin na humahampas sa kanyang mukha. Nakapikit ang mga mata niya at payapa ang paghinga. Charmel. Namamaos ang boses na tawag ko sa kanya. Nakatayo ako sa tabi niya at pinagmamasdan ang kagandahan niyang bahagyang naaaninagan ng sikat ng araw. Mamaya na po ako kakain, Uncle Vince. Gusto ko munang matulog, sabi naman niya habang nakapikit. Dinilaan pa niya ang kanyang nanunuyong labi at hindi ko na naman mapigilang matuyuan ng lalamunan dahil doon. All right. I'll join you. We will sleep, baby girl. Inilapag ko ang pagkain. Nadala ko sa maliit na lamesa at saka ako umayos ng higa sa tabi niya. Medyo makipot ang sunlounger kaya naman paside ang paghiga ko. Ginawa kong una ng braso ko at patagilid na humarap sa kanya. Nakamasid lang ako sa kanya. Habang nakapikit siya. She is peacefully sleeping now. Siguro dahil pinuyat ko siya kagabi kaya. Antok na siya. Umusog ako sa kanya at marahang inihiga ang ulo niya sa aking braso. Niyakap ko siya after and drifted myself to sleep. Hindi ko alam kung ilang oras ang tinulog ko. Naalimpungatan na lang ako. Bigla nang may maramdaman akong mga mata na nakatitig sa akin. Pagmulat ko ay ang mukha ni Charmel na nakatanghod sa akin ang nasilayan ko. May sinasabi siya pero hindi ko maintindihan. What is it, baby girl?
I asked her. Bumalikwas ako ng bangon at kinusot ang mga mata. Kakain na raw tayo, uncle. Kanina pa nakahanda ang lamesa, did. Just give me a second, baby. I closed my eyes and moved my head in a circular motion. Nangawit ang liig ko dahil medyo may katigasan ang hinigaan namin. Matagal na kaya siyang nagising. Ba't di ko man lang namalayan ang pag-alis niya sa aking tabi? Mauna na po ako sa loob, uncle. Tatalikod na sana si Charmel pero hinila ko siya sa kamay niya kaya napahinto siya. Wait. Pigil ko. May sasabihin ka pa ba, uncle? Can we talk about last night? Tungkol po saan? Hindi makatingin na tanong niya. About the confession. Walang ligoy na pahayag ko. Kanina ko pa gustong buksan ang usapan na ito ngunit hindi ako makakuha ng tiempo. Saka nawala na rin. Kasi sa isip ko kaya hindi ko na rin natanong. Now that my mind is refreshed, this is the right time to ask her. Can we talk about it, baby girl? Hinuli ko ang titig niya ngunit mabilis na. Nag-iwas siya ng tinggin. Oh, what about it, uncle? Mahina niyang tanong. Nakayuko siya at tinitingnan. Ang paa niyang bumaon sa buhangin. Mahal talaga kita, Charmel. Seryoso ako sa sinabi. Tumayo ako sa tabi niya. Hinaplos ko ang balikat niya at itinaas ng mukha niya paharap sa akin. I heard her sigh. Seryoso rin po ako sa sinabi ko na hindi po ako pwedeng mahulog sa inyo. Hindi kita pwedeng mahalin, uncle. Hindi po tayo pwede kahit ipilit mo man ang gusto mo, seryoso niyang sabi. Tiningnan niya ako ng diretso sa aking mga mata. Habang sinasabi ang mga katagang ito. Nabitiwan ko siya at bahagyang napalayo sa kanya. Humawak ako sa dibdib ko. At huminga ng malalim. I felt a little stung in my heart. Nakakainis pero ang sakit ng sinabi niya. Really? Dahil uncle mo ko? Who cares? I said. In disgusted tone. Nasabi ko na sa kanya na wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Hindi. Naman iyon mahalaga dahil ang mahalaga sa ngayon ang pagmamahal ko para sa kanya. Kung hindi man niya ako magawang mahalin, sisiguruhin ko na mahulog din siya sa akin bandang huli. Who cares? Are you listening to yourself, uncle? Kailangan ko pa bang ulitin na mali ang gusto mong mangyari? The don't care, Charmel. Ikaw ang mahal ko at wala akong gustong gawin kundi ang mas mahalin ka pa. Your end by life, you be everything. Without you, ano pa ang silbi na mabuhay ako? Nababaliw ka na, uncle. Wala na sa katwiran ang mga sinasabi mo. You're right. Nababaliw na talaga ako sa iyo. Handa akong magpakabaliw. Basta sa iyo lang ako mababaliw. Naging mabait nga si Uncle Vince sa akin sa mga sumunod na araw after his confession. He is so caring to me. Ginagawa na niya akong prinsesa dahil ultimo pagsubo. Ng pagkain ko ay siya ang gumagawa. Pati kapag naliligo ako ay siya pa ang nagsasabo ng katawan ko. Paglabas ko sa banyo ay ready na ang aking susuotin. Gusto niya na siya pa rin ang magsusuot sa akin ng damit ko na matindi ko na lang iniilingan. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi sa ginagawa niya. I am not used to it. At pakiramdam ko isa akong baldado na dapat niyang pagsilbihan. Hindi ko tuloy magawang suwayin siya kapag gusto niya akong galawin dahil bawat galaw niya ay may pag-iingat. Sinusuyo niya ako at hindi ko mapigilang kilabutan dahil nakakaramdam pa rin ako ng pangingilad dahil hindi ko gusto na mahulog din ako sa kanya. I will go to the office today. Would you mind coming with me, Charmel? Isang umaga ay tanong ni Uncle Vince sa akin. Inaayos niya ang kurbata niya sa tapat ng salamin habang ako naman ay hubot-hubad sa loob ng kama. We had paglalaro ng apoy early in the morning. At nakakatamad ang sinabi niyang sumama daw ako sa opisina niya. I'd rather sleep all day here in his bed than staying at his office. Wala naman akong gagawin doon at malamang tutungangan na lang ako maghapon. Bakit?
Gusto ko na nasa tabi kita habang nagtatrabaho ako, anya. Nilingon niya. Ako sa pamamagitan ng salamin at simpatikong minisian ako. Hindi ko nais mawalay ka sa paningin ko, baby girl. Gusto ko lagi kitang nakikita at lagi kang nasa tabi ko, Len. Nagbaba ako ng ulo nang maramdaman ko ang pag-iinit ng aking pisngi. Ang kabog sa dibdib ko ang biglang bumilis dahil sa sinabi niya. Ano ba naman tong si Uncle Vince? Sinusubukan niya ba akong landiin? Pakiligin. Gusto niya talaga akong tuksuhin upang maakit ako sa kanya at mapaso sa relasyong hindi dapat mangyari. Wala po kayong matatrabaho kapag naroon ako, Uncle. Dito na lang ako sa bahay. Gusto kong matulog buong araw. Nagtalukbong ako ng kumot para ipakita na hindi ko gustong sumama. Akala ko magagalit siya sa akin, ngunit nagulat na lang ako nang marinig ko si Uncle Vince na mahina na tumatawa. Uy, iniisip mo ba na magkakaroon tayo ng wild paglalaro ng apoy sa opisina ko? Natatawa. Natanong niya. Sa may table ko ba ang nai-imagine mo na binabayo kita ng mabilis? Habang kalahati ng katawan mo ay nakasampa roon. Umirap lang ako sa loob ng kumot dahil sa sinabi niya. Napakamanyak talaga ng isip ng lalaking ito. But come to think of it, malamang nagawa na niya iyon sa ibang babae. Hindi niya ito masasabi kung hindi pa niya ito na-try. Napasimangot ako sa naisip at pinilit na lang na itulog ang pagod na naranasan ko sa kamay niya kanina. Papikit na ako nang marinig ko muli siyang nagsalita. Come on, baby girl. Bumangon ka na riyan at excited na akong gawin ang iniisip mo. You gave me an idea of a wild paglalaro ng apoy that I'm thinking of. Even not review our love making on my desk there. Mukhang exciting. What do you think? Ko. Inalis niya ang kumot na nakatalukbong sa katawan ko at hinintay ang sagot. Ayoko. Sige na pumasok ka na sa trabaho. May meeting ka pa di ba? Medyo. May katarayan kong sabi. Bakit pa kasi ako nag-react sa sinabi niya? Sana pala hindi na lang ito ang aking sinabi upang hindi na naman siya makaisip ng kalokohan. Kawawa na naman ako nito sa kanya. Pakiramdam ko tuloy next month lulubo na ang tiyan ko. Wala siyang absent sa paggamit sa katawan ko. At nakakainis isipin na wala siyang ingat sa paggamit sa katawan. No, sasama ka sa akin and that's an order. Biglang sumeryoso ang mukha niyang pilyo lang na nakangiti kanina. Bipolar din ang isang to, hindi maintindihan ang ugali. Order niya mukha niya. Sana pala hindi na lang talaga ako nagsalita. Nakasimangot ako buong biyahe hanggang sa makarating kami ng office ni Uncle Vince. Siya naman ay nangingiti lang sa tabi ko at marahil nag-iisip na ng kalokohan na gagawin niya sa akin mamaya sa office niya. Biglang naging formal ang mukha ni Uncle Vince nang pumasok na kami sa building na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Lahat ng nadadaanan namin ay yumuyukod at binabati siya ng magandang umaga. Wala siyang kangiti-ngiting tumatango sa mga ito at parang nakakatakot ang aura na nakikita ko sa mukha niya. He is too formal. Ganito siguro siya kahit kanino kaya siya pinangingilagan. Nang marami sa larangan ng negosyo. Kinuha ng assistant niya ang attache case niya at mabilis na iginya kami sa private elevator ni Uncle Vince. Ang assistant ang pumindot ng numero at ako ay namamanghalang na nakatingin sa paligid. He is very rich. Alam ko na to noon pa kasi madalas sabihin ni Daddy na pakiharapan ko ng mabuti si Uncle Vince kapag dumadalaw siya sa amin. Kasosyo niya. Sa trabaho ang lalaking ito at isa siya sa rason kung bakit biglang nakilala sa business world ang Daddy. Galante siya magbigay ng regalo sa akin dahil halos lahat ng birthday ko ay present siya. Halos puro mamahalin ang binibigay niya na labis kong pinagtatakahan. Noon pa, natutulog pa siya ng 1 o 2 araw sa bahay namin bago siya umuwi sa kanila. Now I know Garay, he is like that to me. He likes me, no, this is not the right term. He loves me.
Namula ang magkabilang pisngi ko nang sapuhin ni Uncle Vince ang aking pang. Opo. Kaagad na lumingon ako sa assistant niya kung nakatingin ba siya sa amin at nakita ang kanyang ginawa. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong sa pinto ang atensyon nito. Uncle. Paanas na sabi ko kay Uncle Vince para ipakita na nagrereklamo ko. Yes, baby girl, malambing niyang tanong habang sa labi niya ay naglalaro. Ang isang nakakainis na ngisi. Sinasabi ko na nga ba? Iba na ang naglalaro sa kanyang isipan. Huwag lang niya maisipan na makipagpaglalaro ng apoy sa akin dito sa elevator. Iyang kamay mo, uncle, nautal na sabi ko habang hindi ko alam kung paano. Kuhihinaan ang boses ko. Nasa harap lang namin ang assistant niya at ilang di pa. Lang ang layo sa aming dalawa. Uy. Nasa tamang lugar naman ang kamay, natatawa niyang sabi. Ayaw mo ba, baby girl? Umaangal ka? Inis na inirapan ko ang refleksyon niya. Sa salamin. He is smirking at me and then naramdaman ko na lang na pinisil niya ang puwet ko sabay amoy sa lid ko. You smell so good. Can't wait to taste you later, baby. At hayun na nga, may balak talaga siya. Pagpasok namin sa opisina ni Uncle Vince ay kaagad niyang nilock ang pinto. Kaagad naman akong dumiretso sa loob at iniwasan na mapalapit sa kanya. I know what's running into his mind and I don't like it, nakaisa na siya. Kanina at tama naman na siguro iyon para sa araw na ito. Huwag naman niyang abusuhin ang aking katawan dahil napapagod din ako. Pakiramdam ko nga lumuwag na ng husto ang pintuan ng aking langit. Ikaw ba naman? Pasukan ng anakonda umaga at gabi. Hahakbang na sana ako papasok ng banyo upang maging rason ito upang hindi niya ako galawin. Ngunit masyado siyang mabilis at agad na nahilan niya ako papunta sa kanyang table. Uncle naman, gagamit po ako ng banyo, angal ko habang mabilis na isinandal niya ang aking likod sa kanyang office table. Later. This is quick, baby girl. I have a meeting and I need some inspiration. Inspiration? Mukha niya. Kailan pa naging inspirasyon ang sa meeting? Purse. Uncle. Mabilis lang to, huwag ka nang umangal dyan. Nanahimik na lang ako dahil dinig ko ang inis sa kanyang boses. Mabilis lang. Ani niya kaya pagbibigyan ko na lang siya. Itinaas niya ang palda ko at hinigit pababa ang underwear ko. Wala akong nagawa kundi ang magpasyanod sa gusto niya para makaalis na siya papunta sa kanyang meeting. Hita. Isinampa ako ni Uncle Vince sa table niya at mabilis na ibinuka ang aking mga nahihiyang tinakpan ko ang aking kasalanan na expose na masyado sa kanyang mga mata. Inalis naman niya ang mga kamay kong nakatakip sa aking kasalanan at inilagay ito sa aking gilid. He smiled at me mischievously. Umirap naman ako habang nakabuka ka sa kanyang harapan. Nahihiya ako sa posisyon ko, ngunit anong magagawa ko kung gusto niya akong gamitin dito? Mali talaga na nagsalita pa ako kanina, dapat kasi nanahimik na lang ako dahil mukhang ako pa ang nagbigay ng idea sa kanya para makipagtalik siya sa akin dito sa kanyang opisina. He licked his lips while looking at Enfield. Napakagatlabi naman ako at nakadama ng excitement sa kanyang gagawin. Ilang beses na niya akong dinilaan at kinain doon at ilang beses na niya akong nadadala sa langit. Ayaw ko mang makadama ng excitement sa ginagawa niya sa katawan ko dahil alam kung bawal ito. Ngunit ang hirap pigilan ang init na nadarama ko kapag kinakain na niya ako roon. Even sabi nga nila, mahirap tanggihan ang langit. Pero pagkatapos kong kumalma ay saka ko naman pagagalitan ang aking sarili. So beautiful, baby girl, he said while smiling. Abot tainga ang ngiti niya at hindi ko mapigilang itirik ang mga mata ko sa kisam. Ikaw ba naman makakita ng fresh na tahong nakakahugas lang ng feminine wash? Alam kong natatakam na siya dahil umalingasaw ang amoy ng feminine wash na ginamit ko sa aking hiyas. Walang babalang yumuko si Uncle Vince sa aking kasalanan at dinilaan niya agad ito. Sigaw ko dahil sa kiliting nadarama ko sa kanyang ginagawa.
Dinilaan niya ang kuntil ko saka ito sinisipsip. Lang beses na niya itong naipapadama sa akin, ngunit hanggang ngayon ay iba pa rin ang epekto nito sa akin. Masarap pa rin siyang dumila at kumain kaya hindi ko mapigilang mapaungol sa kanyang ginagawa. You Uncle Vince. Daing ko sa pangalan niya nang dilaan niya ang aking butas. Pinatigas niya ang kanyang dila at sinungkit ang kung anuman ang gusto niyang sungkitin mula sa loob. Ah! Sinabunutan ko si Uncle Vince ng itong gianak ng tipaklong niya ako. Nakatingala ako sa kisame habang ninanamnam ang sarap ng kanyang ginagawa. You Uncle, sige pa. Ah, bilisan mo pa. Binilisan naman ni Uncle Vince ang pagsayaw sa akin gamit ang kanyang dila. Hindi ko na alam kung paano ungol dahil halos manginig na ang buong katawan ko sa sarap ng kanyang ginagawa. Hindi ko alam kung soundproof itong opisina niya o hindi. Pero wala na akong pakialam kung may makarinig man sa ungol ko o wala. Ang importante mailabas ko ang gustong sumabog dito sa kaloob-looban ko. Ang sarap uncle, sige pa off. Dilaan mo. Sipsipin mo, ah. Elte. Isa namang masunurin na uncle si Uncle Vince kaya mabilis niyang tinupad ang aking hiling. He licked me and ate me. He forced me using his tongue and used his finger to finger me too. After a while isang malakas na sigaw ang pinakawalan ko dahil nilabasan ako. Siya naman ay mabilis na kinalas ang sinturo niya at agad na inilabas ang naghuhumindig niyang alaga sa loob ng kanyang suot. Naghelo kaagad sa akin ang kanyang sandata at hindi ko napigilang mapaluno. Nang makita kong kumikinang na ang ulo niyo. Nagpreserve na si Uncle Vince. Marahil nalibugan siya sa mga ungol at daing. Kuna hindi ko kayang pigilan. Are you ready, baby girl? He asked me while he was holding his mighty anaconda. It will show you hard, so ready yourself. Ay yes, uncle, I said, still catching if I breath. Nanghihina pa ako sa totoo lang dahil sa dami ng katas na nilabas ko. Akala ko natuyuan na ako dahil kanina lang naman ang huling paglalaro ng apoy naming dalawa ni Uncle Vince. Pero wet pa rin ang aking at mukhang hindi ako maubusan ng katas. He inserted his member on Eve Peel. Medyo humiwi pa ako ng kaunti dahil hindi pa rin ako sanay sa 8 inches niyang kargada. Ang taba kasi rin ito at sobrang laging galit dahil umiigting ang mga ugat nito sa katawan. Oh, Charmel, you're still tight. Ah, ungol ni Uncle Vince nang magsimula na. Siyang bumayo ng mabilis. Ang lamesang kinaupuan ko kung saan nakabukaka ako ay yumuyugyog at isang nagbabagsakan ang mga folder at iba pang i-aka-display dito. Wala namang pakialam si Uncle Vince sa mga nahuhulog na gamit basta mabayo lang niya ako ng mabilis. Pabilis ng pabilis ang pagbayo ni Uncle Vince sa akin at palakas din ng palakas ang salpukan ng aming katawan. Kitang-kita ko na libog na siya at gigil na gigil. Nakanganga pa siya habang walang humpay niya akong binabayo. Ako naman ay napapaungol din ngunit tahimik na ako dahil mas malakas ang mga ungol niya. I love you, baby girl, anas ni Uncle Vince. Hinalikan niya ako sa aking labi sa kanya isinampay sa aking mga hita sa kanya leg. Sagad na ang pasok ng kanyang sandata at hindi ko na naman mapigilang mapaungol. Pawis na pawis kaming dalawa kahit todo ang sindi ng aircon. Pero walang pakialam si Uncle Vince na bumayo na naman ng mabilis sa aking ibabaw habang mahigit na hawak ang aking mga hita na nasa kanyang balikat. Ang sarap mo, Charmel. Ang sarap mo ah. Akin ka lang, Dahil ilang sandali pa ay nanginig siya Uncle Vince sabay. Malakas na isinigaw niya ang aking pangalan. Pinasabog na niya ang katas niya sa loob ko habang ako ay nanghihinang bumagsak sa ibabaw ng lamesa at habol ang aking paghinga. Humihingal na sinandal naman niya ang kanyang ulo sa aking dibdib habang habol din niya ang kanyang paghinga. Nang maging normal na ang kanyang paghinga ay tumayo si Uncle Vince at kumuha ng bungkos ng tissue. Hinugot niya ang matigas pa rin niyang sandata at mabilis na pinunasan ito. I'll be back, baby girl. Maligo ka na muna sa room ko roon, tinuro niya ang
Isang nakapinid na pinto. May mga damit ka na roon. Matulog ka na muna dahil baka matagalan. Ako sa meeting. Sage, uncle. I love you, baby ko. Hinalikan niya muna ako sa aking labi bago tumalikod at tuluyang umalis. Ako naman ay naiwang namumula ang pisngi habang paulit-ulit na nag-ietso sa aking pandinig ang kanyang sinabi. I love you, baby. Bakit ang sarap naman pakinggan nito? Inulan ako ang tukso kay Esehe, Blue at Erwin nang pumasok ako sa meeting room na bukas ang aking zipper. Sa sobrang pagmamadali ko na makahabol sa meeting namin ay hindi ko na napansin na hindi ko pala nasara ang zipper ng suot kong slacks. Ang aga-aga namang paglalaro ng apoy niyan, Vincent, wika ni Erwin na natatawa. Sabay tingin sa pantalon ko na nakabukas. Sabay ding tumingin si Nadsehe at Blue na curious kung totoo ba ang sinasabi ni Erwin. Tumayo pa sila sa upuan nila at sinipat ang nakabukas kong zipper. Napatingin din tuloy ako dahil ang alam ko ay binibiro lang ako ni Erwin. I was shocked when I saw my zipper was truly open. And the thing is erected kaya. Mapapansin talaga na bukas ang zipper ko. Samahan pa na puti ang suot kong panloob. Kaya kita agad ang ari kong galit pa rin. Sino naman ang malas na babaeng inabutan ng libog mo, Vince? Si Sairai sabay ngisi. Nang nakakaloko sa akin. Nakaupo na sila sa assigned seat nila at mukhang kanina pa nila hinihintay ang pag-ating. Hindi naman ako tirador ng kahit sino lang dahil natiis kong magmasturbate. Sa loob ng maraming taon. Though may mga naka one night stand na rin ako dati dahil normal lang naman ito sa aming mga lalak. Pero nang tumuntong si Charmel ng 16 ay naglilo na ako sa pakikipag. One night stand. Ayoko namang malugi siya sa akin kung sakali kaya kinalma ko ang aking anaconda. I always imagine her on my bed while I masturbate. Kontento naman ako sa ganito not until she celebrate her 18th birthday. Doon na ako nag-umpisa maulol. Sa kanya lalo pa at ayaw tumupad sa usapan ni na Gabriel at Carmela. Mukhang minukbang at binayo mo ng matindi kaya late ka na sa meeting natin, sabi naman ni Blue habang pinapaikot ang fountain pen sa palad niya. Kaming apat lang naman ang magmi-meeting dahil balak ng tatlong ito na magbukas ng investment sa kumpanya ko. In demand kasi ngayon ang tabako at nagkakaubusan na sa iba't ibang parte ng bansa. Gusto nilang mag-invest ng malaki. Dahil malaki ang pasok ng dolyar sa mga bangko ko lalo na kapag nag-export ako sa mga karatig bansa. Secret, natatawa kong sabi. Tumalikod ako sa kanila at inayos ko ang zipper ko na nakabukas. Ngunit napangiwi ako nang may masalat na malagkit mula roon. Imbes na magsimula na kami sa meeting ay sa akin napunta ang usapan. Pahamak. Kasi ang zipper ko at kung bakit ko naman ito nakalimutan. Wala sa loob na itinaas ko ang palad ko at inamoy ang malagkit na likido. Kumapit sa kamay. Anak ng tipaklong. Hindi ako nakapagpunas ng maayos. Malamang katas ito ni Charnel na kumalat kanina nang hugutin ko ang aking malaking tarugo. Damn you, Vince. Hindi ka man lang nakapaghugas. Si Tani Esay siya'y nang makitang inamoy ko ang katas na kumalat na sa palad ko. May pandidiri sa kanyang boses na tinawanan ko lang. Sanay na ako sa mga panunudyo ng mga ito. Dahil kung tutuusin ako ang numero. Unong pasaway sa circle namin. You. Wag ka ngang magmalinis. Jan. Ulol. Hindi ako nagmamalinis. Nawala sa isip ko na nasa likuran ko lang sila at minamatyagan ang ginagawa ko. Nakita tuloy nila ako inaamoy ang kamay ko. Damn. Nakakahiya. Huli ako sa krimen na ginawa ko. Magpalusot man ako ay alam. Kung hindi sila maniniwala. Mas inulan ako ng tukso nila nang makitang may bahid pa ng katas ni Charmel. Sa iba pang parte ng aking pantalon. Putragis ka, Vincent. Natatawang mura ni Erwin habang hindi alam kung paano ako titingnan. Gusto ko man i-deny na hindi ito katas na galing sa paglalaro ng apoy ngunit paano ko sila utuin kung paglalaro ng apoy expert ang mga ito.
Hay ka pa yata masyado sa paglalaro ng apoy nyo. Kaya wala ka sa sarili na pumunta rito. Humalakhak silang tatlo habang ako naman ay mabilis na humugot ng wet wipes at pinunasan ang kamay kong nabahira ng katas. Sorry naman mga bro, na-miss ko lang ang baby ko kaya hindi ko mapigilan, di. Tumatawang sabi ko. Sige ako ng punas at pagkatapos ay nagwisik ako ng alkohol sa palad ko at hinarap sila. Anak ng tipaklong. Baby ko. Ang corny mo naman. Si. Blue na hindi maalis-alis ang ngiti sa kanyang labi. Baby pa kasi siya kaya iyan ang tawag ko sa kanya, pagtatanggol ko sa aking sarili. Putang ina mo, Vince. Ginagaya mo yata si Helion. Lang taon na iyang girlfriend mo. Kakaninitin lang ng asawa ni Helion, banggit ni Erwin sa isa pa naming kasamahan sa business world na bilyonaryo rin katulad namin. Kaka-18 lang niya, proud kong sabi. Puta. Mas matindi ka pa pala kay Helion, bulalas ni Erwin na napapalatak. Inggit lang ang isang ito sa aming may mga karelasyon na. Ang lakas nito. Makapang-asar dahil siya na lang ang nananatiling single sa amin. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mahanap ang babaeng na virgin niya. Sasabihin ko sana ngunit na nahimik na lang ako. Mas matindi talaga ako. Dahil pamangkin ko ang pinatulan ko. Wala nang tatalo sa akin sa circle namin dahil ako ang pinaka-bad boy at maraming dark secrets na tinatago. Ang mommy ko ay kabit ng daddy kong Turkish prince. Likha ako sa kasalanan. Kaya naman wala akong naging close sa mga kamag-anak ko sa side ng mommy ko dahil kabit lang ang ina ko. Kinakahiya siya ng mga lolo at lola ko kaya mas minabuti ni mommy na umalis sa lugar namin habang yaya ko ang nagpapalaki sa akin. Nang medyo nagkaisip na ako, ay dinala ako ng daddy ko sa Turkey para roon pag-aralin. Naging maayos ang buhay ko roon dahil nagbuhay prinsipe ako. Pero nang dumating si mommy para kunin ako at kunin ang parte ng mamanahin ko ay medyo naging complicated ang buhay ko. Bumalik kami ng Pilipinas para mamuhay ng normal. Malayo sa mga kamag-anak namin na hinuhusgahan ang naging kapalaran ng mommy. Naging instant billionaire si mommy dahil sa pamana ng daddy ko sa akin. Iisa akong lalaki kaya naman ganoon na lang kalaki ang minana ko sa aking ama. Naging masinop at madiskarte si mommy sa pera. Pinakita niya sa kabila ng pang-aalipusta nila sa kanya ay nagawa niyang tumayo sa kanyang mga paa. Hindi naman siguro masamang maging kabit, hindi niya ginusto ito, nagmahal lang siya. Ngunit sa isang maling lalaki nga lang. And now her history repeats on me. Ayaw ko man na maulit muli ang isang bawal na relasyon sa pagitan namin ng pamangkin kong si Charmel. As don't have any choice. Because my heart beats only for her. I love her with all of my heart. Walang higit pa sa kanya kahit kanino. Dahil siya lang ang gusto kong maging asawa at maging ina ng mga anak. Imbes na sa meeting mapunta ang usapan ay napunta ito sa paglalaro ng apoy kapadis ko na. Nangyari ngayong umaga. They are curious about the girl who had paglalaro ng apoy before going on the meeting. Pero syempre wala akong kinuwento. Napahaba ang meeting naming apat dahil napasarap kami sa kwentuhan. Natapos. Kami na mag-aalauna na. Si Charmel kaagad ang pumasok sa isipan ko nang matapos. Kaming magpaalaman ni Nadsay, Blue at Erwin. Inabot pa muna ako ng kantsaw bago sila nagpaalam na umalis. Iniwan ko sa asitan ko ang mga trabahong naiwan ko sa meeting room. Tinakbo ko ang elevator at kaagad na pinindot ang floor ng office ko. Pagkarating ko roon ay wala akong Charmel na naabutan. Maging sa kwartong. Sinabi ko na roon muna siya magstay habang hinihintay ako ay wala siya. Hinalughog ko ang buong opisina ko, ngunit walang bakas kahit anino niya. Anak ng tipaklong. Tinakasan na ba niya ako? Nalingat lang ako ay sumalisi na siya. Bakit hindi ko naisip na maging kampante na hindi niya ako tatakasan? Hindi pa. Naman ako nakapagbilin sa guard at maging sa mga bodyguard ko na nakakalat sa labas. Galit na tinabig ko ang mga laptop na nasa ibabaw ng desk ko. Bumagsak ang
mga ito at nabasag. Pati ang mga folder na nasa ibabaw ay tinabig ko rin at galit. Na nagmumura. Galit na galit ako dahil naisahan niya ako. Pinagtatadyakan ko ang bawat gamit na madaanan ko. Handa na akong magsisigaw. Sa galit nang biglang bumukas ang pinto at sumungaw si Charmel na may subong. Hotdog! Anong nangyari rito, Uncle? Tanong niya pagkatapos na makita ang ayos ng buong kwarto. Lumindol, hindi mo ba naramdaman, sabi ko habang kinakalma ang sarili. Ha? Tahimik si Uncle Vince habang pauwi kami. Nagtataka pa rin talaga ako kung bakit sinabi niyang lumindol kanina kaya ang daming nawasak sa office niya. Maging ang assistant niya na si Mr. Balderrama ay nagtataka rin nang pumasok ito para ipasok ang attache case ni Uncle Vince at mga folders na dala nito. 2 laptop kasi ang basag. Tapos 3 mga malalaking vase na ewan ko. Kung anong nangyari at mga basag din ang sofa ay hati sa gitna at ang mga lamesa ay puro nakataob. Gusto ko mang usisain si Uncle Vince sa tunay na nangyari. Natatakot naman. Ako na mabulyawan kaya nanahimik na lang ako. Uncle, untag ko nang maisip ko ang nais kong isang guni sa kanya. Pauwi na kami ng mansyon niya at nandito kami sa backseat ng sasakyan. Kahapon ko pa kasi ito na pag-isipan na itanong at sana pumayag naman siya. What is it, baby girl? He asked while he was frowning. He looks like he is still not in a good mood. Natatakot tuloy akong magtanong dahil baka magalit siya at hindi niya ako payagan. Maaari ko po bang dalawin ang bahay namin, Uncle? Tapos po gusto ko po sanang dalawin sina Daddy at Mommy sa sementeryo. Magpapadasal na rin po sana ako. Bukas sa bahay kung papayag ka, Uncle, diretsong pahayag ko. Sana pumayag siya dahil miss na miss ko na sila. Hindi naman ako tatakas. Dahil wala pa akong lakas ng loob ngayon na takasan siya. Wala akong pera at hindi ko alam kung saan ako magsisimula sa paghahanap ng mga kamag-anak ni Mommy. Si Daddy, wala pa ring nang umusta o lumalapit man lang sa akin na kamag anak niya. Wala na kaming utang pero wala pa rin akong nabalitaan na kamag-anak ni Daddy na dumalaw sa puntod niya. Tanging si Uncle Devin lang ang maayos ang pakikitungo sa akin, the rest wala na. Anong oras ka ba pupunta ng sementeryo? Umaga po sana para hindi mainit. Tapos po diretso na po ako sa bahay namin. Gusto ko po sanang magpadasal doon at maghanda ng kaunti bilang pag-alala sa pagkamatay nila, malungkot kong sabi. Gabi-gabi ko silang pinagdarasal na sana matahimik na sila. Lagi kasi akong dinadalaw ni Daddy sa panaginip ko at sinusumbat pa rin niya sa akin ang lahat. Sabi naman ni Manang dahil nakwento ko sa kanya ang mga panaginip ko. Kailangan ko raw dalawin sa sementeryo sina Daddy at Mommy. Tirikan ko raw sila ng kandila at ipagdasal ko sila para matahimik na ang kanilang kaluluwa. Tapos sa bahay ay magpadasal ako at maghanda ng kaunti. Okay, dalawin natin sila sa sementeryo at magpapaluto ako ng pagkain para naman sa padasal sa bahay ninyo. Natuwa ako sa aking narinig. Akala ko talaga ay hindi niya ako papayagan na lumabas. Talaga Uncle, masayang tanong ko. Abot tainga ang ngiti ko at hindi na ako makapaghintay bukas. Of course, baby girl. Maliit lang naman na pabor ang hinihingi mo. Halal maraming salamat si Uncle. Sa sobrang katuwaan ko ay lumapit ako sa kanya at pinulupot ko ang kamay ko sa lig niya para yakapin siya. At pagkatapos ay hinalikan siya sa kanyang pisngi. Saka nakangiting nagpasalamat. Muli. Salamat po talaga. Anything for you, baby girl. Pinisil ni Uncle Vince ang baywang ko at nakangiting tinitigan ang masayang ngiti sa aking labi. Sana lagi ganyan ang nakikita kong ngiti sa mga labi mo, Charmel. Natutuwa ako kapag nakikita kitang asaya. Namula ang pisngi ko sa sinabi ni Uncle Vince. Napapahiyang nagyuko ako ng ulo at kumala sa pagkakayakap sa kanya. Bumalik ako sa pagkakaupo at pinilipit ang aking mga daliri. Sasama ako sa iyo bukas. Anong oras ba tayo pupunta?
Wala po ba kayong trabaho? Meron naman, pero wala kang kasama kaya sasamahan kita. Baka po may importante kayong gagawin? Ayos lang naman ako kung ako lang. Hindi ko naman po kayo tatakasan kung iyan ang iniisip sa iyo. You're more important to me, baby girl. Sasamahan kita bukas. Mas pinilipit ko ang aking mga kamay sa aking narinig. Hindi ko alam kung anong klaseng kabog ang pinintig ng puso ko. Shit! Ano ba naman itong nangyayari sa puso ko? Kinikilig ba ako sa mga salitang sinasabi ni Uncle Vince sa akin? No. It can't be. Dapat ko itong pigilan bago pa mas lumalim ang aking nadarama para sa kanya. Hindi ko rin naman naisip na tatakasan mo ako. Alam kong alam mo ang mangyayari sa iyo kapag tinakasan mo ako, di ba? Napatango ako. Opo, Uncle. Hindi ko naman po nakakalimutan kaya hindi po ako tatakas. Hindi pa ngayon, saka na kapag may sapat na ako ng lakas ng loob na takasan siya. Sinamahan niya ako kinabukasan ni Uncle Vince sa sementeryo. Bago kami pumunta, roon ay pumunta muna kami ng simbahan para magdasal at magtirik na rin ng kandila. Ruin. Pagkatapos ay saka kami dumiretso sa sementeryo at sabay na naglalakad. Papunta sa puntod ng mommy at daddy ko. Habang naglalakad kami papunta sa puntod ng mga magulang ko ay may nakita akong bultong tao na nakaluhod at nakayuko. Nahinuha ko na babae ito dahil sa korte ng katawan at sa mahaba niyang buhok na alon-alon. Binilisan ko ang aking paglalakad para masino kung sino ang dumalaw sa puntod ng mga magulang ko. Charmel, wait, sigaw ni Uncle Vince nang nagtatakbo na ako upang makita ang babae. Sabi ko na makilala ko kung sino siya dahil ayon lang ako nakakitang tao na dumalaw sa puntod ng aking mga magulang. Ibig bang sabihin ay may dumadalaw pala sa kanila kahit wala sila noong time na binurol sila at nilibing. Gusto kong makilala ang babae dahil gusto kong isumbat sa kanya ang hindi niya pagpunta sa burol ng mga magulang ko. Doon ko kailangan ng karamay, hindi rito sa libingan nila. Ang sakit na nadama ko ng araw na iyon ay bumabalik. Parang gusto kong umiyak ng umiyak. Aale. Natawag ko sa babae nang makalapit ako. Hinihingal ako at tumutulo ang aking pawis dahil sa ginawa kong pagtakbo. Ngunit hindi man lang lumingon ang babae. Dali-dali siyang tumayo pagkatapos makapag-sign of the cross. Naglakad siya nang mabilis palayo sa akin, ngunit hinabol ko siya at hinarang ang kanyang daraanan. Sandali lang Ale. Gusto ko lang naman po kayo makausap, wika ko habang nakaharang ako sa kanyang daraanan. Si Uncle Vince naman ay nakita kong nakatayo malapit sa amin at nakasulyak lang sa akin. Muli kong binigay ang atensyon ko sa babae di ang wala akong makuhang sagot. Sino po kayo? Bakit po ninyo dinadalaw sina Gabriel at Carmela, tukoy ko? Sa pangalan ng aking mga magulang. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Hija. Hindi ko sila kilala, ni anang babae. Sa kalumihis ng daan kung saan ay nakaharang ako. Sandali lang habol ko. Hinablot ko ang kamay niya at hinawi ang buhok na tumatabing sa mukha niya. Sila po ang dinalaw ninyo kaya bakit sinasabi ninyo hindi niyo sila kilala? Pinilit kong aninagin ang mukha ng babae, ngunit nakayuko siya at halatang ayaw ipakita ang kanyang mukha. At saka teka, her voice is so familiar. May katulad siya ng boses at hindi ko maalala kung kanino ito. Dahil kinalimutan din naman nila ako. Itinuring nila akong patay pagkatapos. Kung maibigay sa kanila ang gusto nila, Dids. Anong ibig po ninyong sabihin? Wala, Hija. Sige, mauna na ako sa iyo. Tinanggal ng babae ang pagkakahawak ko sa kamay niya at hinawi ang kanyang mahabang buhok. Sa wakas ay tumingin sa akin ang babae at nalaglag ang aking panga sa aking nakita. Paalam, Charmeline. Sana muli tayong magkita. Mommy, nanlalaki ang mga matang sabi ko. Sindak na sindak ako na makitang buhay ang mommy ko. Tumulo ang luha ko at napahikbi pero patay na siya. Sino ang babaeng ito? Hindi ako si Carmela, Charmeline. Hindi ako ang mommy mo.
Sino po kayo? Ako ang kakambal niya.